Mga kaigo, nilabas na po ng Professional Regulatory Board of Criminology yung program para sa licensure examination for criminologists na mangyayari nga nitong February 5, 6, and 7. Sa mga mag-exam po this February, kailangan nyo pong basahin ito. Kasi mga kaigo, dito po ilalagay yung general instruction. Dito po makikita kung ano ang mga dapat ninyong dalhin, ano po yung mga bawal, ano yung mga dapat ninyong gawin, anong oras dapat kayo andun. Okay? So yan po ang pag-aaralan natin ngayon dito sa video para i-explain natin deeply itong program para sa LEC or Licensure Examination for Criminologists. Okay, kung titignan natin mga kaigo, sa first day kasi mga kaigo, hindi kayo mag-e-exam agad sa morning. That is Wednesday sa February 5. Ibig sabihin, mag-fill out muna kayo ng mga forms. Okay? Diyan magbibigay ng general instructions of course, yung proctor ninyo. Okay? Dito magsisimula po to 7 a.m. So, dapat andun kayo before 7 a.m. Dapat nakapasok na kayo sa room ninyo, okay, bago mag 7 a.m. Okay? Ang gagawin nyo dito mga kaigo, makinig po ng mabuti sa instruction. At bago kayo mag-fill out doon sa mga forms na ipa-fill out sa inyo, ay makinig muna ng instruction. Basahin agad kung saan dapat isulat ang pangalan ninyo, lalo na yung set A ninyo ha. Okay, kasi ang booklet ninyo set A, pero ang nilagay nyo sa answer sheet nyo set B. O di nagkamali na. Marami pong nangyayaring ganyan. Okay? So dito sa 7 a.m. to 7:45, puro information po ang i-fill out ninyo. All information needed para po doon sa pagkakakilanlan sa inyo. Okay? So, sa first day mga kaigo, syempre ang first day morning ang i-exam ninyo is CLJ, of course, at saka LEA. Okay? Dito morning, okay, AM nakalagay naman yan. Dito naman, PM. So, andyan yung mga percentage sa TOS kasi yan. Sa afternoon naman, February 6, okay, sa morning po mga kaigo is crime detection. Yan. CDI po yan sa morning. Kung titignan nyo mga kaigo, ang morning po is magsisimula sa 8 a.m. hanggang 11:30 a.m. So, ibig sabihin, sa CLJ, you have 3 hours, tama, and 30 minutes. Okay. Sa afternoon naman, magsisimula kayo 1:30 hanggang 4 p.m. So, ibig sabihin mga kaigo, you have 2 hours and 30 minutes. So, tama. So, mas mahaba po sa umaga kaysa sa hapon. Okay? So, siguro dahil CLJ yan, no? So, pero ganyan kasi lagi mga kaigo, hindi nag-end ng 5 p.m. 4 p.m. lagi yan. So, tandaan nyo ang mga oras na yun. Sa oras naman mga kaigo, kung walang nilalagay na oras, yung proctor sa whiteboard or blackboard, magtanong kayo kung anong oras na ipalagay nyo na lang. Kasi mamaya, bawal po ang mga relo. Bawal kayo magdala ng mga relo, etc. Cellphone, mamaya i-discuss natin Okay, sa February 6, which is a Thursday, sa second day, of course, sa morning is CDI. So, tignan nyo, same up rin 8 a.m. to 11:30 a.m. Napakahabang oras po yan, mga kaigo. Okay? So, next page. Yan. Okay. Sa second day pa rin tayo sa February 6, of course, andan yung forensic science. Yan, 1:30 pa rin to 4 p.m. Okay. So, sa lunch ninyo, meron kayong 12 to 1:30. So, ibig sabihin, 1 hour and 30 minutes, meron kayong rest bago yung susunod na exam sa afternoon. So, bilisan yung kumain. Hindi naman bilisan, pero at least para hindi kayo, lalo na kung malayo doon kayo kakain sa malayo, siyempre, dalian nyo Okay, sa third day mga kaigo, so andyan yung correctional administration sa umaga, same time, and criminology area sa hapon. Kami nga kaigo noon, nauna yung criminology sa umaga, tapos yung correctional administration na which is 10% sa hapon na. Okay, binaliktad ngayon Kasi minsan, last day kasi lalo ng 10%, talagang minamalit itong subject na ito I don't know, pero yun siguro ang rason kung bakit nilagay nila na sa morning. Okay? So, punta na tayo sa general instruction, mga kaigo. Sa general instruction. Okay, general instruction. Number 1, check or verify your school building assignment at the PRC website.
Okay? Mga kaigo, magpo-post po ang PRC kung saan kayo mag-exam, kung anong school po kayo, anong building, and of course, ano ang seat number mo. Okay, yan po ang ilalagay nila sa chinek ko, wala pa. So, dapat i-check ninyo po. Okay, to be posted at the PRC premises 2 or 3 working days before the date of examination. Pero, hindi nyo naman kailangan tignan dun sa venue ninyo kasi nasa online naman. Okay, minsan pinopost talaga po yan sa online. Okay? Mga kaigo, advice ko po sa inyo na 1 day before the board exam, bisitahin nyo po yung mga venue ninyo. Okay, may video po tayo dyan. Bakit ko sinasabi na a day before, bisitahin ninyo para kinabukasan na alam nyo na kung anong school. Kasi may mga school na malalaki baga. Kasi at the day at the board exam, hindi mo pa alam ang room number mo, seat number mo, baka malit ka sa kakahanap. So if I were you, mga examinees natin, bisitahin ninyo ang venue ninyo a day before. So second, report to the school billing assigned before 5:30 a.m. So hindi po 5:30 a.m. kung hindi before. So ibig sabihin sa mga malalayo, magbiyahe ng maaga. Okay? Yung iba naman mag-transient house ang mga yan isang gabi. So dito sa Bicol region, sa Legazpi, so alam niyo naman sa Legazpi medyo ang traffic. So maaga, before 5:30. So magbiyahe na mga 4 o'clock. Huwag po kayong magbiyahe mga 5:30 ha. Ay 5 o'clock. Dapat po, ang advice ko, 4 o'clock or 4:30 mabiyahe na kayo. So be punctual. Ito ang important yan. Late examinees will not be admitted. Nangyari po yung panahon namin. Late po sila ng 30 minutes. Hindi po talaga sila pinagbigyan. Sir, ano ang magiging resulta? Failed po yan. Failed. Okay, be punctual. So tayo mga criminology ha, dapat maaga tayo. Yan po ang rason kung bakit stricto ang sa college pa lang late is late. So they will not be admitted. So ano ba ang mga suot ninyo sa male? So dapat po white polo shirt, yan nakatuck-in po yan. So dapat po walang mga marka without any seal, logo or marks. And sa pangbaba, decent pants or slacks. So pants, yung maong or slacks, black. Si decent naman. So bawal yung mga ripped jeans, may mga butas-butas, short pants, etc. Of course, magsapatos. So bawal po magsinelas. Sa female naman, same din. Pero nadagdagan, it's either shirt pa rin or blouse. With collar, nakalimutan ko pala, with collar. Wala pong mga marks yan. Sa babae naman, decent pants or slack or naka-skirt. And pag mahaba po ang buhok ninyo sa mga babae, ponytail po yan. Okay, yung dito. Alam niyo naman yan, pag short hair naman, wala naman problema. Ang sabi kasi dito, long hair. So, yan po ang attire ninyo, ha? Okay. Bring the following. So, ito na, Ano ba yung mga dapat ninyo? Number 1, yung NOA ninyo, NOA. Notice of Admission. Wag nyo po yan makakalimutan. Ibig sabihin, notice, yan ang patunay ninyo na kayo ay mag-exam sa 3 days na yan, sa araw na yun. Official receipt, of course, nung nagbayad kayo ng 900 pesos examination fee, dapat po may resibo kayo. 2 or more pencils, dapat po ito tandaan ninyo, magdala ng maraming pencil kung gusto ninyo, pero dapat Mongol number 2. So, number 2 po ha, hindi po number 1, number 3. Ewan ko kung ilan yan. Okay, and magdala kayo ng pen, black. So, bawal ang blue, bawal ang red, black po. Any kind of ball pen naman yan Okay, pero advice ko sa inyo, pilot na lang. Maski mahal, maganda kasi ang sulat ng pilot manipis. Okay, ano pa? 1 piece long brown envelope. Yan, yung envelope na long yan. Okay, brown envelope. And yung transparent na plastic envelope. Okay? So, nakita nyo naman yung mga nakaraan na examinees natin is plastic envelope. Doon nyo po kasi ilalagay. Okay? And, kasi, ang purpose kasi niyan, madali kasi makita ng proctor kung anong laman yan. Yan po ang purpose kung bakit transparent. And, ito po ang bago, bring horseshoe microscope or magnifying glass. So, maraming nagrereklamo na mahal daw. Mahal ito, mahal talaga yan, mahal. Mahal yan. Pero ito, mura. Yan. So, kung kaya ang afford nyo lang is magnifying glass, yan na lang ang kunin ninyo, ha? Ngayon, mga kaigo, alam niyo clue kasi ito So, nilagay sila sa program ng LEC. Ibig sabihin, saan ba gagamitin ng magnifying glass? Sa fingerprint, di ba? Saan ba? Sa question document, pwede. Gagamitin nyo siguro ito, ridge counting and ridge tracing. Kaya kung ako sa inyo,
Kay mga kaigo, mga examinees natin, i-master ninyo na ang reads counting, no? Okay? So yan po ang mga dapat ninyong dalhin. Okay, let's continue. Ito, ano ba ang mga bawal? Okay, lagyan natin. Ano ba ang mga bawal? So ito ang mga bawal. Lahat, any kind of review materials, bawal po yan. Sa loob ng rooms ha, pwede nyo naman dalhin yan sa loob ng school ninyo, venue school. Pero sa loob ng room, bawal po yan. Premises or so books, notes, review materials, other printed containing data, information, bawal po yan. Number 2, any kinds of calculator. Sa amin kasi noon, inalaw yung ordinary na calculator. Bawal yung scientific calculator. Pero ngayon, any kind. Sabi niya, all kinds. So, bawal talaga. Okay? So, bawal din yung Apple, Samsung, and other smartwatches. Yan. Bawal po yan. Cellular phone. So, bawal ang relo. Ibig sabihin, bawal any kind of relo. Mga cellphone. Yan. Earplugs. Bawal po naka-earplugs. Bluetooth, transmitter, portable computers. So, anong gagawin mo? Manood ka. Store, retrieve. So, bawal po any kind of technologies na it can restore information, etc. Bawal po yan. Okay? Ano pa ang mga bawal? Bags of any kind. Okay? Bawal po ang magbag. Ang dalhin nyo lang talaga is yung folder, plastic envelope. Okay? Siyempre, yung pitaka ninyo or pera ninyo, etc. And other examination aids not stated in this program. So, ibig sabihin, anuman po ang mga bagay na hindi naka-stated dito sa program, bawal po yan. Okay? All personal belongings of the examinee shall be surrendered to the proctor. Yan. Shall be surrendered to the proctor and shall be secured space within the examination room. So, huwag kayong mag-alala. Maglalaan naman yung proctor ng isang area doon sa room para doon sa mga personal belongings ninyo. Ano ba yung mga personal belongings yan? Mga cellphone, pitaka, and of course, other personal belongings. So, maglalagay siguro sa gilid. Sa amin kasi nilagay lang sa may gilid, yung nakikita. Okay? The rules on the conduct of bodily search, syempre baka i-search po kayo. Inspection of personal belongings of the examinees and seizure confiscation during the license exam, okay, shall be strictly observed. So, maari po kayong kapkapan, maari pong tignan yung mga laman ng transparent niyo, malay mo may nakatago doon baga. Okay? Okay, ano pa? Examinees and examinees are encouraged to observe the minimum health standards for yan. So, maaari pa rin kayong gumamit ng mask. Okay? Siyempre, sa examination room, may distancing yan kasi magkakaano talaga yan, magkakahiwalay. Okay? Read carefully. Ito ang pinaka-importante na isa. Read carefully and follow instruction onto your notice of admission. Kaya, mga kaigo, doon sa NOA ninyo, basahin nyo po yung mga instruction na nakalagay doon. Basahin nyo, isa puso ninyo, isa isip nyo para wala pong problema. So note, personal belongings brought by the examinee shall be for his or her own account. So parang mga nakikita nyo sa mga restaurant, kainan, do not leave your things unattended. The PRC will not be answerable for any such item, personal belonging that might be lost during the exam without fault or negligence of its part. So, ibig sabihin, kung saan-saan nyo nilalagay at nawala, hindi na po mangingialam dyan ang PRC. Okay, kasalanan nyo na yun. Okay? So, yan po Manila, December 4. So, approved by Attorney Ramil G. Gabao. Ito po yung chairman ng PRB of Criminology. Of course, noted Chief PRB Secretariat Division. Okay, so yan po yung mga dapat ninyong gawin, ano yung mga hindi dapat ninyong gawin, at ano ang mga dapat dalhin ninyo. Ulitin ko mga kaigo, ang dapat ninyong dalhin is yung mga nakasaad dyan. Okay? So ito yon. Ulitin natin yung mga dapat ninyong dalhin ha. Okay? So NOA, official receipt, pencil of course, ball pen, brown envelope, plastic envelope, and of course itong horseshoe or magnifying glass. Okay? So good luck sa inyo mga kaigo. Sana po makita-kita tayo or makita ko kayo sa oath-taking ninyo.